Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Christina. Ako po ay 22 years old at tubong Davao. Na ngayon po ay nakatira dito sa Limay, Bataan. Gusto ko pong i-share sa inyo ang kwento ng buhay ko para na rin makahingi ng payo sa mga taga-pakinig ninyo. Listener po ninyo ako simula noong 18 years old pa lamang po ako. Sana po ay may chance na ma-ere po ang aking kwento. Nang sa ganoon ay mapulutan din ang aral sa mga kabataan ngayon na gaya ko. Isa po akong single mommy na may isang anak. Nais ko pong simulan ang aking kwento simula nang nakilala ko ang unang boyfriend ko na sa ngayon ay hiwalay na kami. Oo Papa Dudut, wala na po kami. Nagkakilala po kami dahil sa kapatid niya na tropa ko. Bakit po kaya no? Na may mga babaeng mahihina ang loob at isa na po ako doon. Unang kilala ko pa lang sa kanya Papa Dudut, sobrang bait niya. Lagi niya akong dinadalhan ng pagkain kapag umuuwi siya. May mga araw pa nga na kapag umuuwi siya ay sinosurpresa niya ako. Nagugulat na lamang po ako at pinapatawag na ako ng kapatid niya. Hindi po siya nagsasabi sa akin dahil gusto niya akong isurpresa. Halos nasa kanya na ang lahat ng katangian na gugustuhin mo sa isang lalaki Papa Dudut. Yung ba effort, mapagmahal, mahilig sa surprise hanggang sa umabot po kami ng 2 years sa aming relasyon. Kaya nag-decide na po kami na magsama. Unang pagsasama namin Papa Dudut, halos masasabi ko na sobrang swerte ko dahil nakatagpo ako ng lalaking kaya akong alagaan at protektahan. Sa loob po ng 2 years na yon Papa Dudut na akala ko ay sobrang swerte ko. Hindi pala. Dumating sa point na nawala na siya ng trabaho. Lagi nang mainit ang ulo niya. Lagi na siyang galit sa akin na para bang kasalanan ko kung bakit nawalan siya ng hanap buhay. Hanggang sa napabarkada siya Papa Dudut. Nagiinom araw-araw, inom ng gabi, inom ng umaga. Uuwi na magpapahanda ng pagkain tapos ay magagalit pa. Araw-araw po yun Papa Dudut, kapag pinagsasabihan ko siya ay nagagalit siya. Sinisigawan niya ako. Tinis ko po ang lahat ng yon Papa Dudut dahil sobrang mahal ko siya. Naisip ko na baka sakaling bumalik pa kami sa dati. Dati na kung ano ang pagkakakilala namin sa isa't isa. Pero nagkamali ako Papa Dudut. Mas lalo po siyang lumala sa sobrang pagbabarkada niya. Wala nang araw na hindi siya dumarating ng lasing. Minsan na ngang nakakatulog na lang ako o kakaantay sa kanya. Hinihiling ko na sana ay dumating ang araw na bumalik siya sa dati. Pero kahit na anong hiling ko, wala pong nangyayaring himala. Dumating na po sa point na isang araw umuwi siya. Na hindi ko alam Papa Dudut at hindi ko ine-expect na gagawin niya sa akin yon. Nagtanong po siya sa akin kung anong pagkain, syempre wala po ako mahahain dahil nga sa wala kaming pera. Wala kaming makain. Nagulat na lamang po ako nang bigla niyang hinatak ang buhok ko papunta sa kwarto. Sinampal niya ako Papa Dudut at inuntog pa ang ulo ko sa pader. Sobrang sakit Papa Dudut kasi wala po ako mapagsabihan ng mga problemang pinagdaraanan ko.
Maging sa mga magulang ko ay hindi po ako nagsasabi dahil po mas iniisip ko siya. Dahil po sa sobrang mahal ko siya kaya pinapalampas ko na lamang po ang lahat ng mga kalabisan na ginagawa niya. Ang akala ko po noong una ay huling pananakit na siya sa akin yon, Papa Dudut. Pero nagkamali ako. Kinagabihan po ay inaya siya ng mga tropa niya na mag-inom. Sinabihan ko po na kung mag-iinom ay wag dito sa bahay. Pero nagalit siya, Papa Dudut. Kaya naman sinaktan pong muli niya ako. At ang sabi niya bakit daw ako nakikialam. Kaya hinayaan ko na lamang. Dinaan ko na lamang po sa pag-iyak, Papa Dudut. Naisip ko na sana kung nakinig lamang ako sa mama ko sana ay hindi ito nangyari. Nagawa ko pong ipagpalit ang pamilya ko at anak ko dahil lamang sa kanya. Nagawa kong kalimutan lahat ng dahil sa kanya. Na mas pinili ko siya kesa sa mga magulang ko at anak ko. Lumipas po ang ilang araw at buwan. Sa loob ng 2 years namin napagod na po ako, Papa Dudut, sa kakaintindi. Nakabalik po siya sa trabaho, Papa Dudut, at lumuwas na po siya pamunta sa trabaho niya. Hinayaan ko po siya kasi naisip ko na kapag nakalis na siya ay magagawa ko na ang gusto ko. Sa pag-alis niya ay naghanap po ako ng trabaho. Pinapasok po ako ng kapitbahay ko na itago na lang po natin sa pangalang Karen. Pinasok niya ako sa work na isang cashier sa isang restaurant. Sa loob po ng ilang buwan na pagtatrabaho ko ay lahat po ng mga texts and calls ng ex ko ay hindi ko po sinagot. Dahil nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Kumbaga ay napagod na ako. Para sa kanya po, Papa Dudut, kami pa, pero para sa akin ay wala nang kami. Sa pagtatrabaho ko bilang isang cashier ay may nakilala po ako, Papa Dudut, na ngayon ay boyfriend ko na. Magdadalawang taon na rin po kami na itago na lang po natin sa pangalang Joshua. Isa po siyang security guard, Papa Dudut, dito lang din po sa lugar namin. Si Joshua po ay sobrang layo sa ugali ng ex ko. Masasabi ko na lamang sa sarili ko na thank you self kasi hinayaan mong may love ka ulit. Si Joshua po, Papa Dudut, nanligaw sa akin ng 1 buwan. Siyempre ayoko muna siyang sagutin dahil nga sa kakahiwalay ko pa lang sa ex-boyfriend ko. Kaya po nagtiyaga po siya na ihatid ako pa uwi at sunduin papasok ng trabaho. Laging kinukumusta sa text, laging tumatawag kaya kahit papaano ay nawala sa isip ko yung mga nangyari po sa akin. Hanggang sa paglipas po ng 1 buwan ay sinagot ko po siya. Pinakilala niya po ako ng formal sa mga magulang niya at ganun din naman ako. Naging masaya po ang relationship namin, Papa Dudut, hanggang sa noong pinakilala ko po siya sa mga magulang ko. Bigla pong dumating ang ex ko. Nagulat po ako kasi hindi ako nag-i-expect na darating siya that time. Halos kinabahan po ako noon kasi baka mamaya ay magpang-abot po sila. Kaya naman nag-decide po ako na mag-usap po muna kami. Noong nag-usap na kami, sabi niya po sa akin, bakit naman ganun mahal? Umalis ako para maibigay ko lahat ng gusto mo para bumalik tayo sa dati, pero habang wala pala ako dito ay iba na ang inaasikaso mo. Nandito na ako, bumalik na ako. Pero sa pag-uwi ko, eto ang maaabutan ko. Ano, kayo na ba? Pinakilala mo na sa mga magulang mo? Mahal mo na ba? Sobrang dami niyang tinanong sa akin, Papa Dudut. Pero ang sagot ko sa kanya, Kevin, wala na tayo. Tinatapos ko na ang relationship natin. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayoko na noon pa? Pagod na ako. Palayain mo na ako, sana maintindihan mo ko. Lahat naman ng tao napapagod din kaya umalis ka na. Sa huling pag-uusap po namin, Papa Dudut, ay lumuhod po siya at umiyak sa harapan ko at ang sabi niya, patawarin mo na ako. Bumalik na tayo sa dati. Uuwi na tayo sa bahay. Sobrang miss na kita. Pero yung panahon na yon, Papa Dudut, ay hindi ko siya pinakinggan. Hinayaan ko siya at pinaalis ko na. Sabay alis kami ni Joshua. Lumipas po yung buwan, Papa Dudut, na hindi ko siya kinokontak. Biglang nagbago po yung ihip ng hangin. Hindi ko po alam kung bakit may nafe-feel ako sa sarili ko na hindi dapat. Dahil nga sa hiwalay na kami at may boyfriend na ako, dapat ay hindi ko na ginawa pa. Papa Dudut, kinontak ko po siya.
nakipagkita muli ako sa kanya na hindi po alam ng boyfriend ko. Bigla ko po siyang namiss at gusto kong makasama. Kinontak ko siya at nagkita kami. Hindi ko po alam Papa Dudut kung bakit nasabik po ako sa kanya na para bang yung bago pa lang kaming magkakilala. Papa Dudut, nakagawa po ako sa boyfriend ko ng kasalanan at hindi niya alam. Sa tuwing pumapasok siya sa trabaho ay hindi niya alam na kausap ko si Kevin. Sa tuwing pumapasok naman po ako sa work ay hindi po agad ako dumediretso doon. Oo Papa Dudut, tuwing pumapasok po ako ng work, hindi po ako dumediretso doon dahil kay Kevin po ako nagpupunta. Hanggang sa may araw-araw na nagagawa kong lumuwas ng ilang beses para lamang makipagkita sa kanya na hindi alam ng boyfriend ko. Hindi ko po alam kung bakit ganito po ang nararamdaman ko. Sa loob po ng 7 months na ginawa namin ni Kevin yon ang palihim, ang akala ko po ay hindi malalaman ng boyfriend ko. One day po natutulog ako ay kinuha ng boyfriend ko ang cellphone ko. Nabasa po niya lahat ng contacts namin ni Kevin at lahat-lahat po Papa Dudut mula sa pagluwas ko at sa pagkikita namin. Kinausap po ako ng boyfriend ko kung bakit ganito o bakit ganyan. Kung bakit iniiputan ko daw siya sa ulo. Hindi niya daw alam na habang pumapasok siya, katabi ko na sa higaan ng ex ko. Umiyak po ang boyfriend ko Papa Dudut dahil sa mga nalaman niya pero pinalagpas niya po yon. Nagbati na po kami at nangako po ako na hindi na ako makikipagkita at hindi ko na ako kontakin. Pero hindi ko po mapigilan ang sarili ko at hindi po nabubuo ang araw ko kapag hindi ko po nakokontak si Kevin. March 17, 2021, birthday po ni Kevin at pumunta po ako sa kanila. Ang akala ko po ay magiging masaya yon pero hindi pala. Nahuli niya po ulit ako Papa Dudut. Pagsalubong ko po sa kanya imbis na halik ay sampal sa muka ang sumalubong po sa akin. Yun po ang unang kamay na dumapo sa akin mula sa boyfriend ko. Siguro dahil sa galit niya sa akin dahil sa mga nakita niya. Siguro dahil nasaktan ko siya. Hindi ko po alam Papa Dudut kung ano naman ang ipapaliwanag ko sa kanya kung bakit magkasama na naman kami ni Kevin. Kahit pa nangako na ako na hindi ko na siya kukontakin pa. Pero sobrang bait po ng boyfriend ko Papa Dudut. Pinalampas po niya ulit yon at bumalik po kami sa dati na parang wala po akong nagawang mali sa kanya. One day Papa Dudut na realize ko na sa paulit-ulit kong ginagawa sa kanya is mapapagod din siya gaya ng nangyari sa akin noon. Naisip ko po Papa Dudut na sobrang mahal ako ng boyfriend ko dahil sa hindi niya pa rin ako iniiwan kahit na niloloko ko na siya. Naisip ko din na baka dumating yung point na mapagod siya at iwanan niya ako at kung kailan ko siya mahal na mahal ay doon niya ako bitawan. Wala na po siyang tiwala sa akin Papa Dudut dahil sa paulit-ulit ko na lang na ginagawa yon. Pero nangako po ako sa kanya na kahit kailan o kahit na anong oras, araw man ay hindi ko na kukontakin si Kevin. Na-realize ko Papa Dudut na sobrang swerte ko na sa kanya dahil sa pag-intindi niya. Pag-aalaga niya, pagmamahal niya na ibinibigay sa akin ay hindi niya pa rin nagawang pagbuhatan ako ng kamay. Papa Dudut, alam ko pong nasaktan ko siya ng paulit-ulit at niloko. Pero nangako po ako sa sarili ko na kahit na anong mangyari ay hindi ko na kukontakin pa ang ex ko. Dito ko na po tinatapos ang maikling kwento ko ng buhay Papa Dudut at sana po sa mga kabataan dyan na nagmamahal. Pumili kayo ng lalaking kaya ko yung alagaan at hindi pagbubuhatan ng kamay. Huwag po sana kayong padalos-dalos sa nararamdaman ninyo at isipin niyo muna kung ano ang hahantungan ninyo kapag kasama ninyo na ang boyfriend ninyo sa isang bahay. At kay habi ko, babe, alam ko na wala ka ng tiwala sa akin pero gagawin ko ang lahat para mabalik sa akin ng 100% ng tiwala mo. Simula nang nagkakilala tayo. Sorry kasi nagawa ko yon pero andyan ka pa rin lagi sa tabi ko at hindi mo ako pinababayaan. Lagi mo akong binubusog sa pagmamahal mo at pati na rin ang baby ko na tinuring mo na ring anak. Sobrang thank you kasi naging part ka ng buhay ko at kahit kailan ay hindi mo ako sinukuan.
Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento at sana po ay more stories pa po ang inyong maere. Sana rin po ay maere ang kwento ko and more power and keep safe sa inyong lahat. Nagmamahal, Christina. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.